Mukhang hindi pa tapos ang balak ng Oklahoma City Thunder at tila mas lalo pa nilang gustong palakasin ang kanilang tsansa sa championship. Paano ba naman may usap-usapan na target nilang kunin si Nikola Jokic mula sa Denver Nuggets via trade sa darating na off-season? Sa ngayon, hinihintay pa ng Denver kung pipirma ba ng contract extension ang kanilang superstar big man. Kahit may kontrata pa si Jokic hanggang 2027-28 season, may player option siya sa huling taon. Kaya may posibilidad na magbago ang lahat depende sa magiging desisyon niya. Dahil dito, nakaabang ang Thunder. Kapag hindi pumirma si Jokic ng extension, pwedeng mapilitan ng Nuggets na i-trade siya kaysa mawalan ng kapalit. Pero hindi ito magiging madali. Para makuha si Jokic, kailangang magbitaw ang OKC ng kombinasyon ng young core at multiple future first-round picks, bagay na siguradong makakaapekto sa lalim ng kanilang lineup. Ngayon, isipin nyo na lang ang magiging pagsasama ng dalawang MVP caliber players, Shai Gilgeous-Alexander at Nikola Jokic. Isang elite scorer at shot creator sa perimeter at isang generational playmaking center sa loob. Halos walang depensa ang makakapigil sa kombinasyon na yan. Inside-out game, ball movement, at clutch execution, kompleto. Kapag nangyari ito, ibang level na ang OKC. Automatic title contender agad at pwedeng magbago ang balanse ng buong liga. Pero tanong ngayon, kapag nagsama sina SGA at Jokic, sino kayang team sa NBA ang makakapigil sa OKC Thunder pag nagkataon? Samantala, may bagong kwento sa playoffs dahil ang Oklahoma City Thunder, kahit wala ang isa nilang pangunahing sandata na si Jalen Williams dahil sa injury, ay may itinago palang secret weapon na ngayon ay umaarangkada sa pinakamahalagang yugto ng season. Sa kanilang serye laban sa Phoenix Suns, walang ibang umangat kundi si AJ Mitchell. Isang guard na tahimik pero napaka-epektibo ang naging kontribusyon sa bawat minuto na nasa loob siya ng court. Sa gitna ng matinding laban, ipinakita ni Mitchell ang kanyang all-around game na talagang swak sa sistema ng OKC. May kakayahan siyang tumira mula sa labas na nagbibigay ng spacing, mataas ang basketball IQ kaya nakakagawa ng tamang desisyon, at hindi rin nagpapahuli sa depensa dahil kaya niyang mang-agaw ng bola sa crucial moments. Dagdag pa rito, tumutulong din siya sa rebounding kahit nasa guard position, dahilan para mas maging balanced ang laro ng Thunder sa magkabilang dulo ng court. Kung pag-uusapan ang kanyang performance sa postseason, hindi rin biro ang kanyang mga numero. Nagtala siya ng 15 points, 5 rebounds, at 1 steals kada laro. Kasama pa ang 2.3 3-pointers made habang pumapalo sa 45% ang kanyang shooting mula sa 3-point line. Higit sa lahat, siya rin ang nangunguna sa buong playoffs sa plus/minus, patunay kung gaano kalaki ang impact niya sa bawat panalo ng kanilang koponan. Samantala, isang babala ito para sa Los Angeles Lakers. Hindi dapat maliitin o baliwalain si AJ Mitchell. Sa klase ng laro na ipinapakita niya ngayon, tiyak na maaari siyang maging sakit sa ulo ng Lakers sa kanilang magiging playoff series. Ang kanyang shooting, diskarte, at energy sa loob ng court ay eksaktong klase ng player na kayang sumira ng depensa kapag napabayaan. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong performance ni Mitchell, hindi malabong maging isa siya sa pinaka-importanteng piraso ng Thunder sa kanilang playoff run at posibleng maging X-factor na magpapahirap sa kahit sinong kalaban. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Dapat na bang tutukan ng Lakers si AJ Mitchell bilang isa sa pinakamapanganib na role player sa OKC? Samantala, matapos ang isang matinding serye sa playoffs, isang pangalan ang tumatak sa isipan ng Los Angeles Lakers. Isang forward na halos hindi mapigilan sa depensa at hustle plays. Siya si Tari Eason. Ayon sa mga ulat, si Eason ay papasok na bilang restricted free agent pero ang nakakagulat, tila wala nang balak ang Houston Rockets na ibalik pa siya sa kanilang roster. Isang desisyong pwedeng magbukas ng malaking oportunidad para sa Lakers. Si Tari Eason ay 24 years old, may taas na 6'8", at kilala bilang isang high-energy forward na kayang gawin ang dirty work sa loob ng court. Sa playoffs, pinakita niya ang kanyang kakayahan sa depensa, lalo na sa pagbabantay ng multiple positions mula wings hanggang bigs. Malakas din siya sa rebounding, agresibo sa transition, at may kakayahan umiskor sa loob gamit ang kanyang athleticism. At hindi lang yan, may dagdag pa siyang value sa opensa dahil may kakayahan din siyang tumira sa 3-point range na lalong babagay sa spacing na kailangan ng Lakers. Hindi man siya pure shooter pero sapat ang kanyang shooting para hindi siya iwanan sa labas. Isang malaking tulong para sa sistema ng team. Ang pinaka-importante, mga idol, si Eason ay hindi kailangang maging pangunahing scorer para makaapekto sa laro. Sa Lakers na may mga superstar na, ang kailangan nila ay isang player na kayang punan ang mga butas, depensa, hustle, energy, at ngayon pati spacing, at dito papasok si Eason. Kung makukuha siya ng Lakers sa free agency, malaking dagdag ito sa kanilang rotation. Isang player na kayang magbago ng momentum ng laro kahit hindi humahawak ng bola ng matagal. Habang bukas ang posibilidad na ito, inaabangan ngayon ng fans kung maglalakas loob ba ang Lakers na kunin ang isa sa mga pahirap nila noong playoffs. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Bagay ba si Tari Eason sa sistema ng Lakers? Right here, just got the mismatch and straight line drive, right hand, no help. To finish Smith. 5 to shoot, Eason, quick step, lays it in. Closing out to Tari Eason, and Eason had a terrific game.